everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, Madam Osmel. May top 6 na. Ito na kaya yun? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamosam dyan na laging sumusuporta dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang may top 5 na daw si Osmel ngayon. So, eto na nga. Isa si Osmel ang magiging hurado dito sa MGI All-Stars. Kung bakit siya nandiyan sa Bangkok. Dahil isa siya sa uupong hurado. At alam naman natin na si Osmel, pagdating sa kilatis ng mga queens, ay talaga naman, legit yada. Isa siya sa mga magaling talagang kumilatis. At hinahangaan ko talaga si Osmel ever since. And then, napakaswerte ko kasi nakita ko na siya in person. And then, sabi ko nga, hindi ako nagtataka kung bakit magaling siyang kumilatis ng isang beauty queen. So, alam niya at kung paano. Pero syempre, sabi nga nung iba, nako mama Sam, malaki ang chance ng Latinas na manalo ngayon because of Osmel. Yes, maaaring no, but depende. Kasi ang MGI All-Stars ay nandirito lang sa Bangkok, Thailand. So, maaaring sa Asia to ibigay. Kasi syempre, di ba, kung ipopromote para dito ay madali lang sa ating queen ng MGI All-Stars. And then, pwede din Pilipina talaga ang manalo dito. At ito nga, wala nang iba kundi si Gasini Ganados. But depende sa magiging laro ni Gasini very soon. So, for now, sino ba yung mga top 6 ni Osmel na pinag-uusapan ngayon dito sa social media? At ano nga ba ang reaction natin dyan? Okay. So, the first na candidates na gusto ni Osmel from Thailand, maraming kandidata ang Thailand pero ang napipili niya ay si Tarina Botes. Yes, si Tarina Botes. To be honest, si Tarina, kapag tinignan mo kasi si Tarina ngayon, in fairness, ang ganda ng transformation, no? Sobrang payat, nag-iba yung mukha. Hindi katulad nung Tarinang nakikita natin noon na parang hindi pa kumbinsido tayo na magiging queen. Pero ngayon, si Tarina ngayon, in fairness, ang ganda ng ipinapakitang beauty. Kaya sabi ko, in fairness hindi ako magugulat kung makakarating sa top 5 ng competition na to si Tarina. Dahil iba talaga ang beauty na meron siya. At matalino din si Tarina at mukhang pinagandaan niya ang MGI All-Stars dahil Pilipina pa ang nagturo sa kanya pagdating sa Q&A. So, ako para sa akin si Tarina sa performance na pinakita ng welcome ceremony, masasabi ko wow. At yung beauty niya talagang may ibinubuga din. Kaya sabi ko in fairness kay Tarina Botes, ibang Tarina ang nakita ko ngayon dito sa MGI All-Stars. Mas pumayat, mas palaban at mas iba yung aura, di ba? So, yun. So, congratulations. And then, hindi ako magtataka kung bakit napili siya ni Osmel sa mga top 6 niya. At hindi ako magtataka kung makakarating talaga siya sa dulo ng competition. Kasi kahit ako, nakikita ko na ay possible talaga maka-top 5 si Tarina. Yung height, yung beauty, and then let's see. Sa performance na ipapakita niya sa overall ng competition. Di ba? And then next is si Vanessa. Vanessa Fulgarin ay hindi naman talaga nakakagulat. Hindi nakakagulat kung bakit ito makakarating sa top 5. Dahil ngayon pa lang talaga, ako na nagsasabi sa inyo, iba ang charisma, iba yung lakas, iba yung galing. Kaya sabi ko, ay in fairness sa babaeng to, may ibubuga talaga. At hindi nakakagulat dahil lumalaban Colombia, di ba? So iba talaga yung ipinapakita ni Colombia. Dahil si Fulgarin, isa siya sa mga candidates na very strong, very powerful, yung eksena, lakas nung dating, sobrang talagang palaban. Sabi ko nga sa inyo, yung materyales na ipinapakita niya, talagang pinaghandaan pasabog Kahit naman noon lumalaban siya sa Miss Universe, sabi ko, ito pag nilaban to sa Miss Grand
International, magta-title to. At ngayon dito sa Miss Grand All-Stars, hindi posible na siya ang mag-title dito dahil iba ang ipinapakita talaga ni Pulgarin sa competition, si Vanessa ng Colombia, no? Kaya laban. And then next is si Peru. Yes, si Peru. Nako, isa to sa mga nakikita ko ng dark horse candidates. Yung beauty niya tahimik lang pero alam mo yun, may binubuga. At in fairness, iba ang eksena niya nung welcome ceremony. Sobrang angat yung beauty niya din sa mga front runner. Kaya niyang sumabay. And then, isa siya sa mga pinag-uusapan ngayon dahil sa ingay ng kanyang pangalan. Sabi ko nga, ay in fairness sa kandidatang to, palaban. So, hindi imposible na magugulat tayo na, alam mo yun, na siya ang manalo ng MGI All-Star kasi ang quiet lang nung laban. Tapos, biglang may ibinubuga. So, very dark horse yung dati. So, para sa akin, si Peru, yes, may ibubuga talaga sa competition na to. And then, next is, syempre, Dominican Republic. Oh my gosh. Si Dominican Republic ay iba ang dating. So, pagdating niya pa lang dito sa Bangkok, ramdam mo na talagang, oh my God, she's queen. Queen talaga dahil iba yung ganda, si Yamelex Hernandez, iba yung ipinapakita na orahan. Kumbaga, very beauty queen. At masasabi ko ay may ibinubuga sa competition. So, hindi rin imposible na siya ang koronahan ng MGI All-Stars pagdating sa finals night, di ba? So, hindi natin ikagugulat yon. Pero, depende na yan pagdating sa Q&A dahil sa totoo lang sigurado ako si Colombia, si Peru, si Thailand, sino pa ba? Si Dominican Republic, makakarating talaga sila sa top 5. Pero depende yan sa performance na ipapakita nila pagdating sa Q&A. Doon talaga magkakatalo-talo yung mga yan. And then of course Philippines, yes. Imposible talaga na manalo dito si hindi imposible. Ayun, hindi imposible na manalo dito si Gassini Granados dahil iba ang dating ngayon ni Gassini. Yung iba sinasabi nila, nako si Gassini hindi naman matalino, pero pag nagsalita na si Gassini ngayon, mas mukhang na siya, mas prepared, mas matured, mas marunong. And then si Gassini, iba talaga ang aura sa personal. Sobrang panalo. Nakita naman ninyo siguro yung welcome, di ba? Pasabog na kagad si Gassini ng ganda. At marunong maglaro ang Gassini Ganado sa competition. Alam niya kung paano talaga makikipagpukpukan ng todo-todo. Kaya naniniwala ako na si Gassini ang isa sa mga malakas na kandidata dito sa competition ng MGI All-Stars ngayong taon na to. At hindi ko yan ikagugulat dahil hindi naman kagulat-gulat, di ba? So talagang masasabi natin, iba ang ipinapakita ng isang Gassini Ganado. Sobrang lakas, sobrang matapang, at sobrang galing. So, yes, of course, isa siya sa mga nakikita kong sigurado ako makakarating sa top 5. Pero sa ngayon, hindi ko pa alam kung siya ba ang mananalo. Pero kaya niyang manalo. Q&A na lang talaga magkakatalo-talo itong si Philippines, Dominican Republic, Colombia, Peru, and Thailand. Yes, Q&A. And then malinaw sa akin na sila ang makakarating sa top 5 ng competition na to. But depende sa darating na preliminary competition kung maiiba ba. And then, lumalaban din si Vietnam. Kaya sabi ni Osmer Pan number 6, si Vietnam, beauty, hindi ko nakikita na makakasabay yung beauty niya sa mga beauty queens na nabanggit natin. Kasi ang layo. Sa totoo lang. Pero yung makinarya na meron itong si Vietnam, pagdating sa kanyang makinarya, I think doon siya malakas. Ito yung voting. Kasi, aminin na natin, syempre, iba pa din kapag may botohan, iba pa din yung laro ng kandidata kapag kaya makipagsabayan pagdating sa botohan. At ayun yung makinarya na tinatawag na alam mo na parang papasok sila kasi may ibubuga. And then, ayun yung nakikita ko kay Vietnam. Kaya sabi ko, I think si Vietnam malakas talaga sa competition na to. Hindi ako magugulat kung si Vietnam ay makarating sa top 5, makarating sa top 6. Alam mo yon kasi meron siyang makinarya.
Pero sigurado ako kay Gasini Ganados na hindi mawawala sa top 5 na competition ng MGI All-Stars. Pero hindi ko pa lang talaga matumbok kung si Gasini nga ba ang mananalo. But for now, yes, totoo. Yung mga nakikita ni Osmel, yan din yung mga nakikita kong kandidata na pwede talagang makarating sa dulo ng competition. Si Thailand, Darina Botes, Peru, and then Colombia, Dominican Republic, Philippines, and Vietnam. And then, I think, magpapasok talaga sila ng transgender sa top 5. Kaya, may isa dyan na kandidata mawawala sa eksena. Di ba? Sabi ganun ako, puro Latina ang possible na mag-dominate sa top 5. Yes, possible. Pero pwede din Asia ang manalo sa competition ng MGI All-Stars ngayong taon na to. Pero, abangan natin kung paano nga ba magpapasabog ng bonggang-bongga si Gasini. Sana prepared lang talaga si Gasini, no? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Excited na ba kayo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.